Iha, huwag ka nang malungkot. Tiyak kong babawiin din ng simbahan ng parusa ni Ibarra. Susulat tayo sa Santo Papa. Magbibigay tayo ng malaking limos. Hindi naman namatay si Pari Damaso. Nawalan lamang siya ng malay. Huwag ka nang umiyak. Gagawa ko ng paraan upang magkausap kayo ni Ibarra. Natitiyak kong patatawarin siya ng kurang. Bakit, Santiago? Bakit kayo tinatawag ng kura? Kailangan ko daw putulin sa lalong madaling panahon ang relasyon ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Dahil kung hindi, paparusahan ako ni Padre Damaso. Alin daw ba ang mas mahalaga, ang salapi o ang kaluluwa? Wag na wag ko rin daw siyang pakapalitin sa bahay nito, sabi ni Padre Sibila dahil excommunicado. Binanggit ko nagkaroon ako ng 50,000 utang sa kanya, kaya ako nakikipagkaibigan. Pero hindi nila ako pinakinggan. Alin daw ba ang mas mahalaga, ang salapi o ang kaluluwa? Huwag ka nang umiyak, Iha. Magpakatatag ka. Hindi tayo maaaring bumangga sa pader. Tularan mo ang iyong ina na minsan lamang lumuha. Siya nga pala, anak. Meron akong magandang balita sa iyo. Dumating na raw ang binatang pinsan ni Padre Damaso at siya raw ang nararapat mong maging asawa. Nangungulan ka na ba, Santiago? Anong nararapat na kasintahan niyang sinasabi mo? Totoong mayaman si Don Crisostomo Ibarra. Subalit, anong gagawin ko, Isabel? Mapapasapanganib ang aking kaluluwa. Naiintindihan mo ba ako? Bakit hindi mo sulatan ng kaibigan mo, Arsobispo? Arsobispo. Pare rin ang Arsobispo. Ano man ang sabihin ni Padre Sibila at Padre Damaso ay tiyak na susundin ito. Darating ang Kapitan General, Iha. Ayokong namumugto ang mga mata mo sa pagharap sa kanya. Tandaan mo na ang pagpapalayo ko sa iyo kay Ibarra ay may magandang idudulot. Hindi mo gugustuhin isumpa ako ni Padre Sibila at Padre Damaso.